Sa kwarto ko, mahina ngunit mapanganib na bulong sa akin ni Andrew, matapos naming kumain ng almusal. Kinuha naman ng 3 kambal si Liam at Neil Arrow ito. Sumunod kaagad sa akin, muli ay sabi ni Andrew at tumayo sa silya. Nagpaalam muna ito sa kanyang mga magulang at sa iba pa naming kasama dito sa lamesa. Napalunok naman ako, sa tipo ng boses niya sa akin ay alam kong may hindi na naman ako magandang nagawa sa kanya dahilan para ikagalit niya. Inipit ko sa gilid ng aking tenga ang kumalat na buhok sa mukha ko. Napalunok kong muli, hindi naman nagtagal ay narinig kong nagsalita ang mommy ni Andrew. Sige na hiha dear, sundan mo na ang asawa mo sa taas, ngiti na sabi nito sa akin. May pagka-bad-tempered pa naman ang batang yan, kaya go na. Kami na ang bahala kay Liam, she winked at me. Pero mas nangingibabaw sa akin na gusto lamang niya na aluhin ako. Salamat po, naiilang at nahihiya na sabi, at tumayo na ako. You know what hon, you should talk to your son, minsan. Dad to son conversation. Advise him na maging mabait kay Lara kung ayaw niya na matulad siya sa'yo. Ikaw ang dapat na magbigay ng payo sa anak mo sa part na yan. Narinig kong wika ng mommy ni Andrew sa asawa nito habang naglalakad ako palayo sa dining area. Ang 3 kambal naman at si Liam ay nauna pa sa aking tumakbo palayo sa kitchen dahil masayang naghahabulan naman ang mga ito. Habang binabagtas ko ang hagdan paakyat sa itaas, hindi naman mapigil ang pagwawala naman ng aking dibdib. Kapag sa kwarto niya talaga, kinakabahan ako, ewan ko ba. Pwede naman kasi sa kwarto ko na lang kung may gusto man siyang sabihin sa akin, isa pa, naroon ang bunso namin natutulog. Pero may bantay naman itong isang kawaksi. Nang nasa tapat na ako ng pinto niya, mas lalong nagwala at dumagundong ang pagtibok ng aking puso. Napahawak ako sa aking dibdib at dinamaang malakas na pintig ng aking puso. Grabe naman itong pagkabog ng aking dibdib, para namang halimaw sa loob na sasakmal or kakain sa akin once I enter the door. I exhale. Si Andrew lang yan Lara, huwag kang paranoid dyan. Then I exhale. Exactly, siya nga kaya mas natatakot ako. Masakit at mabigat pa ang aking braso na piniga niya kagabi. Dahil sa sobrang galit niya na inabutan niya kami ni Andre na magkausap nang umuwi siya, piniga niya talaga ang aking braso at nasaktan ako talaga ng todo. Nalumag talaga ang aking braso. I swallowed hard before I decided to knock on the door. Pero ganoon na lamang ang pagkabigla at panlalaki ng aking mga mata, nang hindi tumama ang kamao ko na pakatok sana sa pinto, dahil bumukas iyon at niluwa ang malademonyo na mukha ng tao, na dahilan ng labis na pagkabog ang aking dibdib. Andrew, agad niya akong dinukwang at hinawakan sa braso sa kasapilitan na hinatak sa loob ng kwarto. Napalunok ako nang i-lock niya ang pinto. Tumambol ang aking dibdib. He locked the door again. Hindi ko nagustuhan ang inasal mo kanina sa harap ng mga magulang ko, nangingilit ang mga ngipin at yumiigting ang panganasabi niya sa aking pagmumukha. Masakit Andrew, masakit, namimilipit na sabi ko dahil ang pinipiga niyang braso ko ngayon ay yun ang braso na napuruhan niya kaninang madaling araw. Mas lalo akong namilipit sa sakit nang sa halip na bitawan niya ang braso ko dahil umaray ako sa kanya. Piniga pa niya ang aking braso. Halos mapunit ang aking mukha sa sakit. Pero hindi na ako umusal ng daing kanya kahit sobrang sakit na, sinubukan ko na lamang labanan ang kirot na nararamdaman ko. Napapikit ako at kinagat na lang aking pang-ibabang labi habang tinitiis ang kirot. Ang kamay naman niya ay parang bakal na nakapiga pa rin sa aking braso. That was the last time na makikipag-usap ka, at ningitian mo ng ganoon Kat Amos ang kapatid ko. Sigaw niya sa akin. Niyugyug niya ang braso na pinipiga niya. Sagot. Sigaw niyang muli nang hindi ako sumagot sa kanya. Napadilat ako nang wala sa oras at mabilis na tumango sa kanya. Oo Andrew, hindi na ako makikipag-usap sa kapatid mo. Hindi na, basag ang boses dahil sa takot na sagot ko. Siguraduhin mo na susunod ka sa utos ko sa iyo, kung ayaw mo na samain ka sa akin. Sa wakas ay binitawan na niya ang aking braso, daw, pabagsak niya iyong ginawa. Agad ko naman hinaplos ang aking makirot na braso. Hindi ko magawang tumingin sa kanyang direksyon. I'm afraid that he might hurt me again once na mahuli niya akong nakamasid sa kanya. Yakap ang aking sarili na sumiksik ako sa pader as if naman makakakuha ako ng tulong mula sa matigas na pader na kinasasandalan ko.
I tried hard not to look at him, not even a glance. Bumalik siya sa harapan ko na may hawak na brown envelope. Automatiko naman akong napatingin sa kanya nang halos idudol niya iyon sa aking mukha. Sign the document inside that. Nanginginig ang aking mga kamay na kinuha ko ang brown envelope mula sa kamay niya. Nanlaki ang aking mga mata. Marriage certificate. Mabilis na tumaas ang aking paningin sa kanya. Naguguluhan at tinitigan ko siya. Nanunuyo ang aking lalamunan na lumunok ako saka nagsalita. Ano ito? Mangha na tanong ko sa kanya. Mabilis naman na tumikwas ang isang bahagi ng kanyang labi at halos magkadugtong na ang kanyang mga kilay dahil hindi niya nagustuhan ang aking sinabi. Naningkit ang kanyang mga mata. Hindi ka ba marunong magbasa? Or baka talagang sinasadya mo lang na magtanga-tanga ka sa harapan ko? Malakas akong napasinghap ng walang babala na agawin niya sa aking mga kamay ang brown envelope. Nilabas niya ang papeles sa loob, yun pati na ang ballpen. Lumakad siya papunta sa kama, at humarap muli sa akin. Huwag ka nang tumunganga riyan, sign our marriage certificate. Sigaw niyang utos sa akin, hinit sa ang marriage certificate sa ibabaw ng kama at lahat ng hawak niya. Hindi pa man lubusang nagsisink in sa aking sistema ang sinabi niya, pero dala ng takot at aking pagkataranta sa kanya. Mabilis akong tumakbo papunta sa kama. Naupo ako sa kama at nanginginig ang aking kamay na agad kong dinampot ang ballpen upang pirmahan ang sabi niya na marriage certificate namin. Halos hindi ko magawang pirmahan ng maayos ang hawak ko dahil sa bawat paggalaw ng kamay ko ay nakamasid siya sa aking tabi. Tapos na ako, basag ang tinig na sambit ko matapos kong pirmahan ang aking hawak. Agad naman niya yung hinablat sa akin, tinitigan muna niya ang marriage certificate bago yun ibinalik sa loob ng envelope. Gulat akong napatingin sa lapag nang itapon niya iyon. We are married now, matigas niyang sabi, hinawakan ako sa braso at hinayla patayo, saka sa pilitan hinarap sa kanya. You are tied with me, now, hinapit niya ako sa aking baywang. Then he devilishly grinned at me. I want you to fulfill your duty as my beloved wife. Umawang ang aking labi sa aking narinig. I don't do sweet romance, I want hard, sabi niya at agad na sinibasib ng mapusok na halik ang aking labi. Andrew, sambit ko nang sapilitan niyang haborin ang aking suot na pangitaas. Hawak ang damit ko na hinubad niya ay pinagkatitigan niya ako ng masama dahil sa narinig niyang pagtawag ko sa kanya. What did you just say? Tuluyan niyang hinit sa iyon sa lapag, sa akin pa rin nakapako ang mga mata niya, walang kakurap-kurap, then he gritted his teeth. Kasal na tayo hindi ba? Kaya simula ngayon, itigil mo na ang pagtawag sa akin sa pangalan ko. Tawagan mo ako ng isang bagay na maaari mong tawagan bilang iyong asawa, diin niyang sabi. Napatigagal ako sa kanyang sinabi. His words are spinning in my head. Naguguluhan ako, hindi ko gets. Ano, hindi kita maintindihan, bukod sa kinasal lang kami dito sa loob ng kwarto niya, wala akong choice but to sign the paper he gave me. Hindi pa rin talaga nagsisink in ang lahat sa akin. Mas dumilim ang kanyang mukha, ngunit nang mapatingin sa aking braso na namumula at may naiwang marka ng kanyang kamay, agad na nagbago ang kanyang ekspresyon, hindi ko masabi kung naawa ba siya sa akin dahil sa sinapit ng aking braso na siya naman ang salarin. Or nagigilty ba siya kaya ganun ang ekspresyon ng mukha niya matapos makita ang braso ko na piniga niya. Hiniling ko ang aking ulo, malabong na magilty siya sa ginawa sa akin. Hindi naman nagtagal ay nawala rin kaagad ang malambot na ekspresyon ng mukha niya. Hinawakan niya ako sa aking palapulsuhan. Hindi ba familiar sa iyo ang salitang couple endearment, ha? Umawang ang aking labi, hindi ako makapaniwala na maririnig ko mula sa bibig niya ang salitang couple endearment. Call me something, napaisip siya. Honey, love, sweetheart, ikaw ang bahala kung ano ang gusto mong itawag sa akin. But much better if you chose to call me sweetheart, pagbibigay niya ng idea sa akin. Mas lalong umawang ang aking labi. Sweetheart, hindi ko yata kayang tawagin siya sa endearment na iyon. Lumunok ako, how can call him sweetheart hindi naman namin mahal ang isa't isa. Magsasalita na sana ako ngunit muli siyang nagsalita. I want to clear this with you, hindi kita pinakasalan dahil mahal kita. I have reasons. First, dahil sa mga bata. Second, dahil sa mom ko.
The reason why I want you to call me something sweet endearment is because of my mom. Mabilis na nabura ang nabubuong speculation sa aking isipan. Muntik na akong umasa na baka gusto na niya ako dahil sinipangan niya ako. Now I know kung bakit gusto niya na tawagin ko siya sa endearment. I will call you sweetheart, so, you have to call me sweetheart also. I know this is hard, kahit sa akin, pero gawin mo, especially kapag nasa harapan tayo ni mom, at ng buong pamilya ko, kibat balikat na utos niya sa akin. What I saw in his eyes, it was just nothing. No big deal sa kanya na tawagin akong sweetheart. At iyon din ang gusto niya na gawin ko. Lihim akong napalunok. Ewan ko, may kung anong mapait mahapdi na gumuhit bigla sa aking dibdib. Isip para sa kanya na tawagin ako sa endearment na iyon. Ngunit sa part ko ay nahihirapan ako. Nag-isip ako, honey, love, sweetheart. Tatlo ang pagpipilian ko, pero ni isa sa tatlo ay wala akong mapili. Lalo naman hindi pwede ang love, hindi rin naman pwede ang honey. Sige, okay na sa akin ang sweet. Sweetheart, nauutol na sang-ayon ko nang makita ko na yumigting ang panga niya dahil sa tagal kong sumagot sa kanya. Napaigik ako nang pigain niya ang wrist ko. Huwag mong isipin na gusto kita, Till, hindi pa rin kita type kahit pa maganda na ang itsura mo ngayon. Mabigat pa rin ang loob ko sa'yo, walang nagbago, kahit pa nalaman ko na ikaw ang ina ng mga anak ko. He let go of my wrist. Malakas akong napasinghap nang itulak niya ako pahiga sa kama at pagkatapos ay mabilis na dumagan sa aking ibabaw. Umuungol niya na hinalikan ang aking leeg, walang kasawan, hanggang sa maglakbay ang kanyang labi paakyat sa aking tenga at sa aking labi. Ginalugad ng labi niya ang loob ng aking bibig, hinuli ang aking labi at sinipsip iyon ng mariin. Kinagat niya ang aking pangibabang labi nang hindi ako tumugon sa mainit at marubdob niyang halik. Mas naging mapaghanap pa siya sa aking ibabaw, hindi naglaon, hinubad niya ang lahat ng saplot ko sa katawan at tuluyan akong inangkin. Napakapit na lamang ako sa kanyang balikat at nagpaubaya. Gusto kong takpan ang bibig niya dahil sa lakas ng kanyang daing habang patuloy na inaangkin ako. Hindi ba siya natatakot or nahihiya man lang sa mga kasama namin dito sa mansyon na may makarinig sa lakas ng daing niya? Makaraan ang mahabang sandali na pinalagi niya sa loob ko, pawisan na tumigil siya sa pag-andayog at binuhos sa akin ang lahat ng init niya. Don't forget to visit your OB-GYN doctor after this. Kailangan mong magpa-race-ata ng contraceptive pill para hindi ka mabuntis, malamig niyang sabi habang naghahabol ng paghinga sa aking ibabaw. Gamulong siya paalis sa aking ibabaw at pumikit. Nakatulog na siya. Gustuhin ko man tumayo na para magbihis, dala ng aking kapaguran ay bamigat ng tuluyan ang talukap ng aking mga mata at hinatak ako ng antok. Hindi ko na alam ang nangyari sa aking paligid dahil nakatulog na ako. Nagising ako na may maliliit na daliri ang kumukurot sa aking dibdib. Nanlaki ang aking mga mata. Ang baby ko, mabilis kong pinagala ang aking paningin dito sa loob ng kwarto ni Andrew. Wala naman ibang tao maliban sa aming dalawa ng baby ko. Hubot-hubad pa rin ang katawan ko sa ilalim ng kumot. Anong oras na ba? Napasarap ang tulog ko. Agad akong tumayo sa kama upang hajilapan ang damit ko sa lapag. Mabilis na uminit ang magkabila kung pisngi nang makita ko ang panty at bra ko na nasa isang gilid ng kama. Mabilis akong kumilos nang marinig ko ang pag-click ng serradure ng pinto, hudyat iyon na may taong papasok dito sa loob. Pero kahit bilasan ko pa ang kilos, huli na. Bago ko pa madampat ang aking damit ay bumukas na ang pinto at niluwan yun ang siya ang asawa ko. Napasulyap siya sa akin, pero wala lang sa kanya ang tagpong inabutan niya. Ang hubot-hubad kong katawan. Pinagsawa na niya ang sarili niya kanina sa akin, kaya baliwala na sa kanya ngayon ang katawan ko. Ipinagpatuloy ko na lang damputin ang damit ko at pagkatapos ay mabilis kong hinablot ang bra at panty ko sa gilid ng kama. Patakbo akong pumasok ng banyo para magbihis. Paglabas ko ng banyo ay nakikipaglaro siya sa anak namin. Matinis naman na humahalaklak ang bunso ko dahil sa daddy nito. Nang maramdaman niya ang presensya ko, nagsalita siya. Pinaayos ko na yung mga damit niyo sa mga kasambahay, aalis tayo ngayon. Sabi niya sa akin na ang mga mata ay nakatuon pa rin sa aming baby at patuloy na nakikipaglaro. Saan tayo pupunta? Asiwang tanong. Sa honeymoon natin, with the kids, mabilis niyang sagot.
Literal akong nasamid ng aking sariling away kaya naman napaubo ako ng malakas. Napatikip ako ng bibig, sorry, saan nga ulit tayo pupunta? Tanong ko ulit sa kanya dahil baka nagkamali ako ng rinig. Tumingin siya sa akin. Sa honeymoon natin, walang kakurap-kurap na sagot niya. Bumaba ang paningin niya sa aking daliri. Have you forgotten that we're married? Kanina na lang, sabi niya na nakatitig pa rin sa aking kamay daliri kaya naman napatingin na rin ako sa tinutumbok ng mga mata niya. May suot akong singsing. Hindi ko napansin na may suot na pala akong singsing paggising ko. That's our wedding ring. Si Mom ang pumili niyan kaya ingatan mo. Muli ay binalik niya ang atensyon sa bunso namin. Binuhat niya ang bata. Kaya na bago pa tayo gabihin, mangha akong napatingin sa kanya at sumunod na lamang palabas ng kwarto. Gusto ni Mon na magbakasyon tayo para sa honeymoon natin sa rest house namin. So, bago ka pa mag-isip ng kung ano, I was forced to go on this honeymoon vacation. Kahit ilang raw lang. Ayoko lang magtampo si Mommy and Daddy sa akin if I declined their ideas. Narinig kong paliwanag niya sa akin habang naglalakad kami pababa ng hagdan, ilang hakbang lang ang layo sa kanya. Pagbaba namin ng hagdan ay agad na sinalubong ako ng matamis na ngiti ng mommy niya. Hiha, may inabot siya sa akin. Wedding gift ko para sa iyo, isuot mo mamaya ha, puno ng kapulyahan na sabi nito sa akin, at kinindatan ako. Salamat po, naiilang at nahihiya ko namang pasasalamat rito. Sure akong magugustuhan mo yan. Wika pa nito sa akin nang yakapin ko ang wedding gift niya. Sir, nasa kotse na po lahat ng gamit nila Ma'am Lara at ng mga bata, narinig kong sabi ng driver ni Andrew. Tumango lang siya rito. Daddy, sigaw naman ni Liam, kasunod ang dalawang kambal nitong mga tito. Wala si Andre. Best wishes sa inyong dalawa, mag-ingat kayo Kuya Andrew, Ate Lara, si Austin ang unang nagsalita. Enjoy your honeymoon, Kuya Andrew and Ate Lara. Ngiti na sabi naman ni Aiden. Oh, sige na son, umalis na kayo para makarating kayong kaagad sa pupuntahan nyo. Ang mommy ni Andrew na kulang na lang ay ipagtabuyan na kami paalis ng mansyon. Habang sakay kami ng kotse niya, tahimik at wala kaming kibo ang dalawa. Sa backseat kami nakaupo. Si Liam ay nasa gitna namin at si Baby Lily naman ay buhat pa rin niya, natutulog na ito sa balikat niya. Ibang klase talaga tong si Kuya Andrew, ngayon lang ako nakakita ng kinasal sa loob lang ng kwarto. Bago kami umalis sa mansyon ay narinig kong pagbibiro na komento ni Selex kanina. Tama naman siya, kahit ako ay hindi rin makapaniwala na kinasal ako sa lalaking kasama ko ngayon sa loob lang ng kwarto nito. Never akong nangarap ng isang ingredeng kasalan once na kinasal ako, pero hindi rin naman ganito na klase ng kasal pinangarap ko. Sa bahay bakasyunan niya kami dinala ng mga bata dito sa Cavite. Pagdating namin, sa gate pa lang ay may sumalubong na kaagad sa amin na pares ng may edad na lalaki at babae, sa kanang bahagi ng mga ito ay may dalawang babae. Magandang hapon po Sir Andrew, sabay na bati ng may edad na lalaki at babae sa kasama ko. Kay cute ng mga bata, ngiti na komento pa ng babae sa dalawa kong anak. Si Baby Lily ay buhat ko, si Liam naman ay buhat niya. Magandang hapon din po, Nay Andeng, at Tay Cardo, sagot ni Andrew sa mga ito. Napatingin siya sa dalawang babae. Sila po ba ang mga pinahanap ko sa inyo na mag-aalaga ng mga anak ko habang nandito kami? Mabilis na tumango ang tinawag niyang Nay Andeng. Oo, Sir Andrew, huwag kayong mag-alala. Mahusay mag-alaga ang dalawang ito, pagmamalaki nito sa dalawang babae. Nilapitan ni Nay Andeng ang unang babae, wavy at kulay golden ang buhok. Ito po si Amelia, siya po ang pansamantalang mag-aalaga sa anak niyong si Liam, matapos itong ipakilala ay ang isa naman ang pinakilala. Ito naman po si Ava, siya po ang mag-aalaga sa bunso niyo. Nursing student po ang batang ito, kaya sure na maalagaan ng mabuti si Baby Lily. Sabay na tumango ang dalawang babae sa harapan namin. Magandang hapon po, ma'am, sir, magalang na bati ng mga ito sa amin. Gulat akong napatingin sa kasama ko. May kinuha siyang mag-aalaga sa mga anak namin. Pero bakit pa, nandito naman ako, kaya ko naman gawin ang bagay na iyon. Wala kayong ibang gagawin kung hindi ang alagaan ng mga anak ko habang narito kami, tanging sagot ng kasama ko sa dalawang babae. Oo,
Sir Andrew, kayang-kaya ng mga batang ito ang alagaan ng mga anak mo, ani Nay Andeng. Mabuti po kung ganon, Nay Andeng, bumaling siya ng tingin sa akin. Asawa ko po, Nay Andeng, at Tay Cardo, pakilala niya sa akin sa mga ito. Kay ganda ng asawa mo, Sir Andrew. Ngiting papuri ni Nay Andeng sa akin, nahiya tuloy ako sa kanyang sinabi. Hali na po kayo sa loob, nalinis ko na rin po ang mga silid na gagamitin niyo habang narito po kayong buong pamilya. Nauna si Andrew na naglakad papasok sa loob ng kabahayan, sumunod naman ako sa kanya. Sa unang pinto na pinasok namin ay magiging kwarto daw ng aming mga anak. Maingat niyang nikapag si Liam sa kama, nilapag ko rin si Baby Lily, tulog na tulog pa rin silang magkapatid. Hindi nagtagal ay sumulpat ang sina Amelia at Ava dito sa loob ng silid ng aming mga anak. Alagaan niyong mabuti ang mga anak ko, walang ngiti na bilin ni Andrew sa mga ito. Opo, Sir Andrew, sabay na tugon naman ng dalawa sa kasama ko, na sa mukha ng mga ito na takot magkamali sa gawain. Napasinghap naman ako nang humarap na siya sa akin. Let's go, mahina niyang yaya at hinawakan ako sa aking palapulsuhan saka hinatak palabas ng kwarto. Sandali, hindi mo naman kailangan na kumuha pa ng tagapag-alaga pa sa mga bata. Andrew, napipilian ako sa aking pagsasalita nang pumihit siya paarap sa akin at titigan niya ako ng masama. Pinaningkiti niya ako ng mga mata. Yumigting ang panga niya. Anong tawag mo sa akin? Mapanganib na tanong niya, dahil nalimutan kong sumunod sa utos niya na tawagin ko siya sa endearment na gusto niya. Sorry. Hindi pa kasi ako sanay na tawagin ka sa endearment na yun, napayuko na pag-amin ko. Nahihiya at naiilang talaga ako na tawagin siyang sweetheart, tulad ng gusto niya. So, kailan ka magsasanay, ha? Kung hindi mo ina-apply gawin, di ba? He let out a deep sigh. Hindi naman mahirap ang pinagagawa ko sa'yo, di ba? So, do it. Practice yourself to call me on that endearment. Hindi yun mahirap kung sisimulan mo na, right sweetheart? Ani mo'y isang mabangis na hayop niyang sabi sa akin. Oo sige, sweetheart, nahihirapan kong sambit sa gusto niya. Umaliwas ang mukha niya, good, kaya mo naman pala, pinapainit mo pa ang ulo ko, patuloy niya akong hinayla sa paglalakad, hawak ang aking palapulsuhan. This our room, habang nandito tayo sa rest house, binuksan niya ang pinto, hinayla niya ako papasok sa loob. You can rest, tulog pa naman ang mga bata. Okay lang ako, gusto ko sanang bumalik sa kwarto ng mga bata. Baka kasi basa ng pawis si Baby Lily, pawisin kasi ang batang iyon, dahilan ko sa kanya para makalabas ako ng kwarto, bigla akong kinabahan nang mapatitig ako sa malaking kama. Masakit pa kasi ang aking buong katawan dahil sa ginawa niya sa akin bago kami pumunta dito sa rest house nila. No need, ano pa ang gagawin mo doon, ha? Tinalikuran niya ako, naupo sa edge ng kama. Kung inaakala mo na magbubuhay prinsesa ka rito dahil may mag-aalaga sa mga anak natin, umiling-iling siya. No, it won't happen. I would never let you na magpaisi-isi lang kasama ako. Sa palagay ba niya paisi-isi lang ako na kasama siya? Hindi kaya. Hindi naman ako magbubuhay prinsesa, Andrew. Sweetheart pala. Sa tuwing maririnig ko na tinatawag mo ako sa aking first name, you will get a punishment from me. Namilog ang mga mata ko. What? A punishment? Habaran mo ako ng damit, at ikuha mo na rin ako ng pamalit ko. Utos niya na siyang mas ikinalaki ng mga mata ko at nagpagimbaw sa akin. Ano pang ginagawa mo riyan? Move. Huwag ka nang tumayo riyan. Mapanganib na sigaw niya. Agad naman akong kumilos upang sundin ang kanyang sinabi. Humakbang ako palapit sa kanya, nanginginig ang aking mga kamay na inalis ko ang suot niya sa pangitaas. Bigla akong nakaramdam ng labis na hiya nang mahuli ko siyang nakatitig sa akin sa cleavage ko. Okay na, sabi ko nang maubad ko ang t-shirt niya. Hindi ko mapigilan ang aking sarili na amuyin ang mabango niyang damit pang itaas. Mabango kasi ang hinubad niyang damit, lalaking lalaki ang amoy, kaya naman hindi ko napigilan ang aking sarili na amuyin ang damit niya. Now, massage my back, lamambot ang kanyang boses. Para siyang nakikiusap sa akin na masahihin ko siya sa kanyang likod. Hindi ako marunong magmasahe Baka mapilayan pa kita, kaya sa iba ka na lang magpamasahe, mahinang tugon ko. You're my wife, at isa sa mga duties mo ay ang i-massage ang likod ko, prenteng dama pa siya sa kama.
Kilos na, massage my back. Wala akong nagawa kundi ang sumando sa kanya para lang matapos na ito. Sige, imamassage na kita. Mabigat ang aking mga paa na humakbang palapit sa kama. Sunod-sunod akong napalunok nang dumami ang palad ko sa laikerna niya. Narinig ko naman na napamura siya ng mahina nang dumiti ang palad ko sa kanyang palat. Sinabi ko naman sa kanya na hindi ako marunong magmassage, kaya wag na siyang maghanap ng mahusay at masarap na masahe mula sa akin. Si Liam lang ang madalas kong hilutin sa likod kapag inuubo ang anak ko, kahit paano naman ay may tulog sa bata. Harder, utos niya sa akin. Diniin ko ang aking palad sa kanyang likuran. Hindi ako sure sa harder na gusto niya. Pero dahil gusto niya ng harder, sige gagawin ko. Makaraan ang ilang sandali na pagmamassage ko sa kanya. Nakatulog na siya at humihilik pa. Napabuga ako ng malalim. Mabuti naman at nakatulog na rin siya. Paalis na sana ako sa kanyang likuran ngunit nagitla ako nang bigla niya akong kabijin pahiga sa kama at niyakap ako ng mahigpit. Ngayon ay nakaharap ako sa kanya, napatitig ako sa mukha niya. Mukhang anghel pag natutulog pero ang tigas naman ng ugali paggising. Nagtangka akong alisin ang braso niyang nakayakap sa akin. Bitawan mo ako, may gagawin kasi ako, mahinang sabi ko sa kanya. Hindi siya sumagot sa akin, hinigpitan pa niya ang kapit sa aking baywang at niyakap ako ng mahigpit. Tapos ay malakas na humilik tanda na tulog na siya. Akala yata niya at unan ang katawan ako. Dahil tulog naman siya, at ayaw akong bitawan. Tinitigan ko ang mukha niya, at napatitig ako sa aking singsing. Naalala ko ang sinabi ni Sophie sa akin. Tama siya, sa mga K-drama at nobela lang nai-inlove ang lalaking naka one night stand ng babae. Napaisip ako, bakit pakiramadan ko, may malalim na galit siya sa akin. Wala naman akong ginawa sa kanya, yung 20,000 ba na kinuha kong pera sa wallet niya ang kinagagalit niya sa akin. Lara, hiha, sige na, kami na ang baalang magpakain ng hapunan sa anak mo, si Sir Andrew na lang ang dalhan mo ng pagkain sa silid nyo. Wika sa akin ni Nay Andeng, narito kami ngayon sa kusina dahil katatapos lang naming magluto ng hapunan. Dahil wala naman akong magawa, tinulungan ko na lang si Nay Andeng sa pagluluto. Pero tulog pa naman po siya, papakainin ko po muna si Liam saka ko po dadalan ng hapunan ng asa. Asawa ko po, naninibago pa rin ako na tawagin siyang asawa. Sige na hiha, dalhan muna ng hapunan si Sir Andrew, kami na bahala dito kay Liam. Giit ni Nay Andeng sa akin, nilapag niya ang tray na may lamang hapunan ng asawa ko. Akyat mo na ito sa kwarto niyong mag-asawa, hiha, tamang-tama itong niluto nating sinigang na hipon habang mainit dahil nga di ba sinasama ng pakiramdam ang asawa mo. Gulat akong napabilang ng tingin kay Nay Andeng. Sinasama ng pakiramdam. Parang hindi naman, or kaya naman siguro naisipan niya na magpamasahe sa akin dahil masama na ang pakiramdam niya. I sighed, baka nga siguro, dahil sa sinabi ni Nay Andeng, sumunod akong kaagad sa kanya. Nagpaalam ako sa anak kong si Liam na si Ate Amelia na ang magpapakain sa kanya. Dala ang tray, maingat akong naglakad paakyat sa silid namin. Hindi na ako kumatok bago ako pumasok. Inisip ko kasi na masama ang pakiramdam niya so meaning nakahiga pa siya sa kama. Pero pagbukas ko ng pinto, napakunot ang noo ko. Wala sa mukha niya ang sinasama ng pakiramdam. He turned his gaze to me. Hawak niya ang towel habang tinutuyo ang basang buhok dahil katatapos lang niyang maligo. Walang kibo na lumakad ako papunta sa side table at nilapag roon ang tray na hawak ko. Hapunan mo, balik lang ako sa ibaba pakainin ko si Liam, sabi ko at akma ko na sanang ihahakbang ang aking mga paa paarap sa pinto, pero nagitla ako at napatigil sa pagkilos nang marinig kong nagsalita siya. Pakainin mo ako, sambit niya. Nalaglag ang balikat ko kasabay ng panlalaki ng aking mga mata at napanganga ako sa gulat sa aking narinig. Papakainin mo si Liam, or baka gusto mo lang magpaarap ng buhay sa ibaba. Ano pang gagawin mo roon? Nandoon ang tagapag-alaga ni Liam, sabi niya nang makita na ibubuka ko ang aking bibig para magsalita. Sinarado ko ang aking bibig. Magpaarap ng buhay sa ibaba. Hinarap niya ako, hawak pa rin ang towel. Hindi porke nag-hired ako ng mag-aalaga sa mga anak ko, wala ka nang gagawin dito. Tumingin siya sa tray doon sa ibabaw ng side table. Gusto kong pakainin mo ako, may finality sa kanyang tinig na utos sa akin. Napakurap-kurap ako,
Pakainan ko siya, malaki na siya, kaya na niya ang sarili niya. Bakit ako pa ang magpapakain sa kanya? Pero, kaya mo naman kumain mag-isaan. Sweetheart, kinakabahan na lakas loob kong sabi sa kanya. Mabilis na kumaibot ang labi niya, tumaas ang kanyang kilay at halos magkadugtong na ang linya ng mga ito. Just follow what I've said, pakainin mo ako. Preteng naupo siya sa edge ng kama. Hilos na, nagugutom na ako, may diin niyang utos. Sa tuwing umaalsa ang boses niya, natataranta ako. Sa takot ko na tuluyang magalit siya sa akin. Dali-dali kong hinawakan ang tray at pumuwisto sa harapan niya para makainin siya. Parang bata na sinubuan ko siya ng kanin at ulam. Hindi ko maiwasan ang mailang sa kanya dahil sa tuwing sinusubuan ko siya, ay nakatitig siya sa akin, sa dibdib ko habang ninunguya ang pagkain, dahil sa tingin ko ay nagiging malikot ang isipan nito sa kabuuan ng katawan ko. Ay hipon, gulat na sambit ko nang walang babala na hapyusan niya ang gitna ko. Why? Feeling virgin until now, sarcastic na sabi niya sa akin. Pagkatapos ay ang dibdib ko naman ang hinaplos at pinisil niya. I tasted the whole you, kaya ngayon ka pa mag-inarte sa akin, mapanuya siyang humalaklak ng bahagya. Nawala sa ginagawa ko ang aking isipan, pakiramdam ko ay hinaharas niya ako ngayon sa pagiging malikot ng mga palad niya sa katawan ko. Especially sa private part ko. Yumigting ang panga niya, mas nakakagutom ito, husky niyang sabi, na ang tinutukoy ang aking dibdib, na ngayon ay nasa loob na ng aking suot na blouse ang dalawang palad niya. Damn it, mura niya, nagitla naman ako dahil wala naman akong ginawa para ikagalit niya. Hindi ka na ba nagsasawa sa ganun? Kasi, masakit pa ang katawan ko. Masakit pa ang ano ko, mahinang sambit ko. Kahit matulog kasi ako, hindi pa rin kayang pawiin yun ang pagkahapon ng katawan ko after niya akong angkinan. Dermiin ang pagpiga niya sa dibdib ko dahil hindi niya nagustuhan ang sinabi ko. Bakit, hindi ka ba nasasarapan? Gusto mo rin naman diba? Napakagat ako sa aking pangibabang labi nang ipagpatuloy niya ang kalikutan ng palad sa dalawang dibdib ko. As my wife, wala kang karapatan para umayaw sa akin sa tuwing gusto kong gamitin ka. Sumikip ang dibdib ko, kumirot dahil harap-harapan niyang pinamukha sa akin na iyon lang ang gusto niya. Alam ko naman iyon. Pagod pa kasi ako, sa halip ay sambit ko. Lumunok ako para itago ang lungkot at kirot ng dibdib dahil sa masakit kong narinig. Inagaw niya sa akin ang tray, nilapag sa side table. Pagod? Paano ka naman mapapagod? Nakahiga ka lang naman, di ba? So, don't complain to me that you're tired, because I know you're not. Tinulak niya ako sa edge ng bed. Napakayap ako roon. Mabilis niyang binaba ang pang-ibabang suot ko at dumagan sa likuran ko. Puno ng init na inangkin niya ako sa ganitong posisyon. Lupaypay ang akong napadapa sa kama nang matapos niya akong sipinggan. Kung pagod ka, then you should rest, ako na ang bahala sa mga bata, narinig kong sabi niya sa akin saka ako iniwan mag-isa. Iba ang aking pakiramdam sa tao na tumawag sa kanya, na siyang dahilan kung kaya't hindi na kami nagtagal pa sa rest house nila. Isang araw lang kami roon ay nagmamadali na rin kaming umalis, dito niya kami inuwi ng mga bata sa penthouse niya. Dito sa penthouse niya, may dalawang malaking kwarto, ang isa ay sa amin, at ang isa naman ay sa mga bata. Kumuha rin siya ng isang makakasama ko at tutulungan ako sa pag-aalaga sa mga anak namin. Pagkahatid niya sa amin dito sa penthouse, umalis din siyang kaagad dahil may urgent business trip daw siya doon pa rin sa Palawan. Mabilis na lumipas ang 3 araw. Wala pa rin siya dito sa penthouse. Ni hindi rin siya tumatawag sa akin para kamustahin kami ng mga bata. Pero araw-araw ay may bulaklak na dumadating para sa akin, ngunit hindi ko alam kung sino ang taong nagpapadala sa akin dahil wala naman address at pangalan. Hindi ko tuloy maiwasan ang mapaisip. Business trip nga lang kaya ang dahilan ng pag-alis niya. 3 araw na. Medyo malalim na ang gabi dahil hindi ako makatulog. Binuksan ko ang TV para sana magpaantok habang nanunood ng balita. Celebrity news headlines today. Actress Amanda Parker spotted na lumabas sa room sa isang private resort sa Palawan, kasama di umano ang kanyang non-showbiz business tycoon's long-time fiancé. Nabitawan ko ang remote control ng TV na hawak ko.
Mabilis na nanlabo ang aking paningin habang nakatitig ako sa screen ng TV dahil hindi ko na malayang nagingilid na pala ang aking luha. Malalim akong lumunok, napahawak sa aking dibdib. Sa tindig pa lang ng lalaki na kasama ng Amanda Parker na iyon sa picture, hindi ako maaaring magkamali, si Andrew iyon. Ang asawa ko. Mabilis akong umiling. Hindi ko pala siya asawa. Walang kasal na nangyari. I just signed the paper. Napatingin ako sa singsing sa aking daliri. This is a fancy fake marriage. Mapait akong ngumiti. Walang kasal sa loob ng kwarto, Lara. Wala. Pakiramdam ko ay sisibog sa bigat at kirot ang dibdib ko kahit alam ko naman na wala akong dahilan para masaktan at magselos. Sino ka ba sa kanya, Lara? Wala kang sinabi kumpara sa Amanda Parker na yun. Siya, mahal ni Andrew, ikaw. Wala, minukbang ka lang niya, pinagsawaan ginawang parausan sa kama, masakit na sambit ko sa katotohanan. Huwag mong isipin na gusto kita, still, hindi pa rin kita type kahit pamaganda na ang itsura mo ngayon. Mabigat pa rin ang loob ko sa iyo, walang nagbago, kahit pa nalaman ko na ikaw ang ina ng mga anak ko. Mas lalong bumigat, nagsikip at kumirot ang dibdib ko nang bumalik sa aking isipan ang mga masakit na salitang binitawan niya sa akin.